Alright guys, welcome back sa aming day 1 proper tour. Today's June 19 at yan po ang aming tour guide. Nag-i-explain siya about Shanghai, history of Shanghai, at ano yung origin ng name. Yan. So, let's go. Ang aming nga palang destinations today ay latex shop. And then, after Latik Shop, Ancient Town, doon sa Grand Yuan, and saan pa ba? Starbucks, Roastery, Reserve, Starbucks Reserve Roastery, and then Louis Vuitton Ship, and then Magnanjing Road kami, The Band, and hopefully sa Oriental Pearl Tower, makalapit tayo para makapag pa-picture. Okay. Pero, oh my God, umaambon. Sana walang ulan. Okay, for the meantime, let's enjoy muna ang kasi nakasakay kami ng bus. So mag-sightseeing muna tayo sa mga dadaanan natin na mga spots. Sabi niya, malaking tulong ang Tesla company sa development ng Shanghai kasi dito daw tinayo ni Elon Musk ang kanyang plan. Malayo pala ang yung pinagstihan namin na hotel sa Shanghai proper. Kasi parang halos isang oras na kami nagbibiyahe dito. Hindi pa rin kami nakarating dun sa pinaka-proper ng Shanghai. Okay. Kahit sa Shanghai, 'di ba? Sobrang laki na ng area. Ano daw sabi ni tour guide, ni mamang tour guide, ang population daw ng Shanghai is 26 million. Ganon sila karami. After discussion ng aming tour guide, ay ganito. Ang daming binibigay na pasample na free taste itong si mamang tour guide namin. Kasi in case magustuhan daw namin yung kinakain namin, pwede kaming mag-order sa kanya ng for pasalubong. In fairness, masasarap naman talaga. Mostly nuts. Yan pang snacks. Pinapa-seatbelt kami kasi ganito dito sa China, pag nasa freeway or highway, ang lahat ng pasahero ng bus mag-fasten ng seatbelt. So, ibig sabihin guys, ang bus dito sa China, hanggang kung ilan lang yung seat capacity, yun lang ang pwede nilang isakay, hindi na yung tayuan. Alam mo na sa Pilipinas. And look at the environment. Ang ganda. Gusto ko ang Shanghai and everywhere dito sa China na so far na daanan namin. Kasi na-preserve nila ang greenery nila, ang lush greenery. Kahit pa man sa fast development, economic development nila, di ba? Like Shanghai. This is the financial center of China and one of the most progressive cities in Asia. Pero tingnan nyo guys, yung kanyang roadside, both side, talagang ang kapal pa ng greenery. Hindi nila ginagalaw yung yung direct na roadside. Kung meron man silang tinatayo na buildings, doon na sa kabila, after na sa mga trees. O diba ang galing? Mag-isa lang ako sa upuan ko. Si kuyang driver namin cute. Ang cute niya. Ang pugi. Tapos, ang galing niya kasi di talaga siya lumalampas sa kanyang lane. Ayan na. First stop natin guys, Latex Factory Shop. Nasa tayo? Shanghai Free Trade Zone daw ito na area. Okay, let's go. First stop. Good morning. Okay. Thank you.
Ayan guys, first stop namin actually is CR. Ang haba kasi nung biyahe, 1 hour from Pudong. Kaya ayan. Free shipping ba? Latex factory dito, guys. Oh. Ah. Ah. Okay, so makinig daw muna kami sa lecture about latex products. I-introduce daw yan sa amin muna. Ganyan daw pag mga group tour. Ang ano ninyo, destination, may lecture muna. At may compulsory shopping ito na tour, guys. Pero tingnan ko kung ano yung pwedeng bilhin. Ayoko naman ng super mahal. So, after an hour, at ito palabas na kami. So, yung nabili ko nga pala, latex underwear. Mali yung 4 pieces, 100 yuan. Ganun ba yun? Okay, so dito na ulit kami sa bus at punta kami sa next stop namin at namimigay naman si Kuyang tour guide ng free, may pa-free taste na naman siya dito sa mga nuts. Kasi kung ano daw yung magustuhan namin, mag-order kami. Okay. Pero sa totoo lang, hindi ko na matandaan ano yung mga binigay niya. Yung kinain namin. Ito na naman po siya. Another batch of free taste. Ay, ito talaga ang nagustuhan ko in fairness. Ano siya? Cheese sticks. Parang Parmesan cheese na may dates. Masarap siya in fairness. O, diba? Ang ganda ng Shanghai. Cool na cool ang surroundings dahil sa mga malalaking puno at saka greenery. Ang galing, diba? Kahit sa kanilang developments, improvements, pero niretain nila ang kanilang cool atmosphere. Diba? Ang ganda. Freebies ng aming tour guide. Ha? Ha? Ang daming freebies ng aming tour guide. Ay. Thank you. Ano naman to? Oh, masarap. Ang layo pala nung latex shop. Ay, sabagay ano yun eh. Shanghai Pilot Free Trade Zone. So, medyo malayo-layo siya sa Shanghai proper. Kasi, tingnan ninyo, sana ba kami? Kasi, ang next destination namin ay Starbucks yata. Ang sarap ng pakiramdam ng tour na to kasi wala akong seatmate. Mag-isa lang ako kasi joiner ako. And then, yung mga kasama ko sa tour, magpapamilya sila, guys. Ayan. Pero hindi ko naman feel na out of place ako. Kasi mababait sila. Very welcoming. Kaya nakikipag-blend ako sa kanila. Kwentuhan, tawanan, ganun. Okay, so after almost an hour, dito na kami sa Nanjing area para sa next stop namin ang Starbucks Reserve Roastery and the Louis Vuitton ship. Okay. So yung ano nga pala, Starbucks dito sa Shanghai, Starbucks Reserve Roastery nila, yun ang second largest Starbucks in the world after Starbucks Reserve Roastery in Chicago. So dito sa Shanghai, ang second largest Starbucks in the world. At saka itong Starbucks na to, ito yung Reserve Roastery. So dito, niro-roast ang beans. Kumbaga, ito yung headquarters ng Starbucks dito sa China, baka dito sa Asia. Oh. So, dito niro-roast ang beans at dinidistribute sa ibang Starbucks outlet. Kaya,
Halika na guys. Baba na tayo at bisitahin na natin ang Starbucks at saka Louis Vuitton. Magkatabi lang daw yun sila. So for the meantime, ayan, tingnan natin ang Shanghai area muna. Pero malapit na daw kami doon. Malapit na kaming bumaba. Naghanap lang si kuyang driver ng bus stop. Kasi, syempre hindi naman niya kami basta-basta na lang i-park sa kung saan-saan. Ito na tayo guys. Punta na tayo ng Starbucks. Saan ba tayo? Yung tour guide namin, may flag talaga siya. Ito namang sa tabi, itong pula, this is the Louis Vuitton ship. Yung hugis niyang kanyang store ay parang barko. Okay. Nasa Nanjing Road tayo at alam nyo naman ang Nanjing Road dito sa Shanghai, di ba? Ito yung shopping center dito sa Shanghai at ang mga stores dito, and nandito ang mga foreign brands. Kaya medyo may kamahalan ang district na to, ang area na to. And for the meantime, papunta kami ng Starbucks. Ito nga pala ang the second largest Starbucks in the world. Itong Starbucks Reserve Roastery in Shanghai. Yung first, the largest Starbucks in the world ay yung sa Chicago, Illinois. So ito yung pangalawa, ayan. Yung pangalawa. Dito niro-roast ang mga beans. At yung mga beans yata dito yung dinidistribute sa ibang Starbucks stores dito sa Asia. Ay, okay. Sabi ni Kuyang tour guide, mag-group picture muna kami bago pumasok sa Starbucks. So, itong tour nga pala namin, inaalaw niya kami ng ilang minutes para mag-explore sa area. Pero yun nga, hindi kami pwedeng maghiwa-hiwalay. So, talagang lang, explore lang ng ilang minutes. And then, balik na ulit. Minsan naman 2 hours. Ito, nag-picture taking muna kami. Group photo. Sobrang daming tao kasi holiday ngayon. So, ang daming turista dito sa Nanjing Road. Mostly, mga Chinese. I think from din sila, China, but from other cities. Meron namang ibang Asian countries like Vietnam. May mga ibang Pinoy group din sa tour na ito. As in, super daming tao. Ayan, tingnan ninyo. Everywhere. Halos nagsiksikan na kami. Ayan, welcome to Shanghai. Oh my God, isa talaga to sa dream destinations ko. And today, finally, natupad ko na ang isa sa mga dream destinations ko. And yeah, ang saya. Alam niyo guys, ang Shanghai, late na to nag-open o nag-reform, nagkaroon sila ng economic reform. In the 1990s lang sila nag-open to the world, kumbaga. Pero ang bilis ng kanilang developments. And in fact, ang Shanghai Stock Exchange is the biggest stock exchange in Asia in terms of market capitalization. At saka nandito din sa kanila ang the largest container port in the world. So, ganun kayaman ang Shanghai, ganun siya ka-develop. Ultra-modern city. Ito yung financial center ng China. Okay, so pasok na tayo sa Starbucks. Oh my God. So, ito yung Starbucks. Ayan.
Okay, dahil mabilisan lang itong stopover namin dito sa Starbucks at ang daming tao. So baka hindi maabot yung order natin. Baka hindi na tayo makakapag-order. So look around na lang ang gagawin natin. Explore. Ayan. So dito niro-roast ang beans ng Starbucks. Coffee supplies nila. Dito niro-roast. Hello. So, dito yata manggagaling lahat ang beans, coffee beans ng iba't ibang Starbucks outlets dito sa Asia. Baka dito nagmula yung ang mga beans. Ayan ito yung kanilang roastery area. So, dito niro-roast ang beans. Okay, so ito yung kanyang first floor na area. Sobrang laki, 'di ba? Ang daming island. And meron pa dyan sa second floor, pero hindi na ako umakyat kasi nakakapagod na. So dito na lang tayo tingin-tingin sa roastery nila. Ayan po ang pagpaprocess ng coffee beans ng Starbucks. And another information, ang Shanghai daw ang may pinakamaraming Starbucks stores Kabilang na siguro in sa Philippines. any cities in the world. Yan ang kanilang pastries. Ayan ang daming island. Ano tawag doon? Bar. Ito, pastry, sweets, dessert. Hindi na ako nag-order kasi parang everywhere na lang may pila. At saka limited yung oras namin dito na area. Kasi yung next stop namin, Ancient Town na. So ito, tingin-tingin na lang tayo sa kapaligiran. Kalinga-linga tayo dito. Okay, so tingnan natin ang labas na area. Ayan. Hello, Shanghai. Ang daming tao, guys. Tingnan nyo. Kasi holiday ng 3 days dito sa China. So, nasa West Nanjing Road itong Starbucks, Reserve, Roastery, and Louis Vuitton Ship. So, itong Louis Vuitton Ship, pala guys, yung concept niya ay Visionary Journeys. And then, may exhibition dyan sa loob, may cafe at retail shop. Hindi na kami pumasok, parang may ticket yata. Okay, after an hour, next destination na tayo sa Ancient Town, also known as the Grand Yuyuan. Actually, may garden doon, pero hindi na namin mapuntahan. Sayang talaga. Pero yung Grand Yuyuan, maganda daw yun paggabi. Kaya lang, limited yung oras namin kasi after Shanghai, mag-Wuxi City na kami. O, diba ang ganda ng Shanghai? Ang dami nilang public parks. Talagang green environment. Napaka-relaxing, di ba? Yan, lakad-lakad ka lang. Everywhere.
kahit na nagtataasan yung mga buildings, pero nag-sit aside talaga sila ng area para sa kanilang public parks. Ang ganda. This one, former British influential, ano ba? British inspired architecture yung nakita natin. Ano yon? Parang pinattern after sa Big Ben sa London. Napansin namin dito sa Shanghai, hindi siya ka-traffic. Kahit pa sabihin natin na this is the financial center of China, and 'di ba ultra modern siya na city, pero hindi siya ganun, hindi kalala ang traffic nila, or dahil holiday today, ewan ko lang. Basta hindi siya ganun ka super traffic. And isa pa din sa napansin namin, walang gasoline station dito. Wala kaming nakita. And sabi ng tour guide namin, kasi daw ang Chinese government ini-encourage ang mga tao dito na electric vehicle na. So, walang gasoline station, pero may mga solar charger sila sa mga area para na talaga ang mga tao na mag-EV na, electric vehicle. Kaya nga maganda, walang ingay guys. Hindi maingay yung kanilang mga sasakyan kasi mga electric bus, mga electric bike, ganyan, walang usok. Ang linis-linis ng Shanghai. Madaming parks, may mga matataas na puno. At saka ang lawak niya malawak ang Shanghai, pero maganda yung kanyang urban planning. Ang ganda. Sobrang ganda. Napaka-impressive. Isa sa gusto kong puntahan nga pala dito sa Shanghai sana, yung French Concession. Pero hindi siya part ng aming itinerary. Sayang nga lang. O diba, look at Shanghai. Ang dami nilang magagandang area. Kahit pa man, diba, ultra modern na siya, pero hindi malala yung traffic niya. Sa base sa personal experience namin sa pag-visit, siguro hindi maraming vehicle today, kasi nga, public holiday. Ang ganda talaga ng Shanghai, as in, super. Gusto kong bumalik dito yung explore the city at upo-upo sa mga park. At alam nyo guys, yung kanilang bus, hindi punuan. Siguro ang daming bakanting upuan. Hindi sila ganun ka. Kasi marami, siguro lahat ng tao dito may motorbike. Look at the parks. Ang dami lang public park. Okay, so dito na tayo sa Grand Yuyuan. Yan, ito ang ancient town dito sa Shanghai. And kung sa Pilipinas pa, Binondo, Chinatown. So, itong structure nila dito daw ay nagmula pa sa Ming Dynasty. More than 600 years ago. Pero na-preserve nila ang area na to. So, pagdating nyo sa area na to, talagang feel mo na nasa China ka. Ito yung Grand Yuyuan. May dito may garden na maganda. Maganda din daw dito pag gabi kasi ang magla-light yung lahat ng buildings dito. So mostly dito mga shops, yung local products nila. So nandito, and then may mga pagkainan. Meron ding ancient temple dun sa unahan kung saan papasok kami. Ayan, ang ganda. Maganda to sa personal. At saka dito sa kabila, modernization na. So itong area lang to ang preserve nila para hindi makalimutan ng mga tao ang culture, custom ng China. So, Ming Dynasty, nauna pa yan sa Qing Dynasty. So, Ming Dynasty, isang imperial dynasty ng China from 1368 to 1648 yata.
Kasi napalitan sila ng Qing Dynasty. Okay, so ito, ikot-ikotin natin. Magagandang mga shops dito. Pasok na pala kami ng ancient temple. Maraming tao dito ngayon dahil Dragon Boat Festival sa China. And pagka may mga ganyang holidays daw dito, punuan itong mga temples dito kasi nagdadasal sila. And pagpasok namin, ito sila, namimigay ng good luck bracelet, yung red something. Tsaka binigyan din kami ng sticks. O diba, feel na feel natin yung moment. Parang we transported back to the ancient era of China. Ito yung mga napapanood natin na structure sa mga historical Chinese movies, yung mga costume drama. But then, we have to show respect kasi temple nila to. This is an old Taoist temple daw. Malapit lang dito yung Yew Garden, pero hindi ko alam saan pumunta. Hindi na ako nagtanong sa aming tour guide kasi hindi siya part ng itinerary namin. Okay, for the meantime, tahimik muna tayo kasi maraming nagdarasal. Ay, mabilis lang. Wait. Saan to? Ano ang gagawin dito? Ay, okay, dito pala magla-light nitong sticks. Tapos, doon natin ilagay ito dito. Paano ba to? Mainit. Hala, nag-ano na siya. Nag-flame. Ay, sinadya yan. Tumawag. Mahanap na si Gabi. Okay, so after temple, next destination daw namin, Shanghai souvenir shop. Kasi doon kami magla-lunch at the same time, magsha-shopping ng souvenirs. My God, first day pa lang, magsa-souvenir shopping na kami. Shanghai Southern Shop. Mga souvenir shop. Oh my God, ang dami. This is what I say. Okay? 50, 500 grams. Or different package over there. 20, 30, 40 different package. T-shirt, 40. You buy 5, get one free. Yeah? Okay? Make it half an hour free time.
So if you're in Shanghai at naghahanap kayo ng souvenir items, dito kayo pumunta guys sa Ancient Town, dito sa Shanghai Souvenir Market. Sobrang mura lang ng mga souvenir items dito. May tig tatlong $100. Ay, 100, sorry, 100 yuan. And halimbawa, may t-shirt silang 3 for 100 yuan. Yung mga ref magnet, yung mga keychain, mga ganyan. Mas mura dito kaysa doon sa AP Plaza, doon sa underground market. Mahal doon. Dito ang mura. So, dito kayo bumili. We have Got a candy for you. That's what we just moved. We need half an hour to prepare. After lunch, then, can we, because it's already one. Ako din may acid reflux din siya. Kailangan ko, wag lang. Oo. Saka na siguro no, after So, nakiusap kami sa aming tour guide na kakain muna kami bago shopping kasi 1 o'clock na in the afternoon. Gutom na kami. Pero yung pagkainan pala, yung lunch, kung saan kami magla-lunch, dyan lang pala sa taas. Free lunch itong tour namin guys for 3 days. Free breakfast for free lunch. So, okay, we will. We go out to eat. Can we go back after Come back lunch? after lunch. They're cooking the food for us. Ako din, nagutom na ako. Ito na guys, first lunch ng aming proper tour. Libre to. So, breakfast tsaka lunch ang free. Ang sarap nitong pagkain. Authentic Chinese dishes talaga. Shanghai Souvenir Supermarket. Diba? Ang dami kong pinangbili. My God. Yung kanilang old town. Pero sa kabila, may meron ng modernization. Ito lang na banda ang preserve. Ayan sana. Diyos kong daming tao. Oh my God. Hindi natin malapitan ng daba. Kaya lang maulan. Pumili ako ng payong. Ano to? Peace Hotel. So after sa Ancient Town, dito na kami sa Nanjing Road. Malapit to sa Daban, and ayan sa ang Oriental Pearl Tower. Ito yung last stop namin sa Shanghai bago kami mag-Wuxi City. Pero sa kasamaang palad, ang lakas ng ulan. Sayang, hindi namin malapitan ang Daban, magpa-picture sana. At saka doon sa Oriental Pearl Tower. Ang Daban nga pala guys, isa siyang promenade, waterfront promenade na nakaharap sa Huangpu River at saka sa mga European colonial buildings. So, itong mga buildings na to, ginawa to during Republic of China era. So, may mga British and French dito. So, sila yung gumawa ng mga buildings na to, pero preserve ng Chinese government kahit pa after the fall of Republic of China na pumunta na sila sa Taiwan yung mga Republican officials and then naging communism ng China. Preserve nila yung area na to, yung mga buildings. Kaya ang ganda tingnan. So, Nanjing Road ito yung shopping center dito sa Shanghai. Andito yung mga foreign brands. Hindi natin malapitan ng Daban. Dito ang Daban. Kaya lang maulan.
Okay, so pasok tayo dito sa mall nila. Oh my God. Lahat talaga, branded products. Andito lahat eh. Chanel, Dior, Ferragamo, Bulgari, Armani, OMG. Huwag na tayong lumapit dito. Prada. Huwag na tayong lumapit dito. Labas na tayo. Di ha? Oh, makita ni mo. Really food. Ay, ito. Ate, asa dapit ang Ay, saan ang... Okay, so pupunta kami ng Apple Store. Kasi doon ang meeting place namin dahil pupunta na kami ng Wuxi City. Hindi na tayo papasok dyan. Ha? Grabe, ang daming tao talaga sa araw na to. Super siksikan kami dito sa Nanjing Road. Di ba parang lahat yata ng turista nandito. Anara? Tapos, ang lakas pa ng ulan. Ito nga pala mga payong namin guys na mga transparent. May nagbibenta, may naglalako ng tag-tinyuan lang itong yung transparent namin, payong. Talagang, di ba ang galing ng mga Chinese? Mga matatanda na yung nagbibenta. Gumagawa sila ng paraan para magkapera. Kung ano yung sitwasyon na nangangailangan. Galing. Ay, oo. Kadako sa sign. Samsung, Sanrio, Giftly. Yan, pasok kami ng Apple. Nanjing Road, hindi namin na-enjoy kasi maulan. Super. Ito yung Apple Store dito. Grabe. Daming tao. Halili kasi ngayon sa China. Okay, that's it for this episode. So, yung next na video natin ay sa Wuxi City na. Pupunta kami doon sa mini Kyoto ng Wuxi City. So, mga 3 hours travel daw yun from Shanghai. Okay, kita-kits sa next video para sa ating Wuxi City at saka sa mini Kyoto in Wuxi City.